The next to interpolate is Congressman Joel Chua. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. With the permission of Mr. Chair, I would like to address my question to Mr. Fernando Magdadaro. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Sir Andy, dito po sa inyong salaysay sa page 2, number 16, sabi po ninyo dito, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6, at sinabi niya, anong ginagamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at balisong sa labas ng selda. Tama po ba to? Opo, Your Honor. Sino po itong si Superintendent Gerardo Padilla? Siya po ang namumuno sa DPP, Saan? sa Dapicol po, Your Honor. Siya po ang superintendent dyan po, Your Honor. So siya yung pinakamataas na opisyal sa Davao Penal Colony. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, masasabi mo ba na itong si Superintendent Geraldo Padilla, ito pa pala, nung sinabi niyang anong ginamit ninyo ihagis sa labas, anong ibig niyang sabihin dito sa anong ginamit ninyo? Anong ginamit ninyo sa pagpatay? Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So, masasabi po ninyo na alam ni Superintendent Gerardo Padilla yung ginawa ninyo. Opo, Your Honor. So masasabi po ninyo na si Superintendent Gerardo Padilla ay kasabwat ninyo. Opo, Your Honor. Okay. So dito po sa sumunod ninyong salaysay, sa page 3, number 17, sabi po ninyo dito, nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Poro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Sino itong si Sir Poro? Isa pong duty doon, Your Honor, nga kasama ni Sir Padilla. So masasabi mo, niyo po, Your Honor. alam mo ba yung buong pangalan niya? O palayaw lang niya ang alam mo? O palayo lang po, Your Honor. Okay, so masasabi ninyo, itong si Sir Poro ay empleyado rin ng Davao Penal Colony. Tama po ba ako? Opo. Okay. So base dito sa inyong sinabi na kayo ay dinala sa investigation section. So meron po bang investigasyon na talaga na nangyari? Meron po, Your Honor. So, nung nandoon kayo sa investigation, anong paliwanag ang sinabi ninyo? Bakit ninyo pinatay yung 3 Chinese? Yun na po, Your Honor, yung parte sa reward, Your Honor, at sa kalayaan namin. So dun sa investigasyon pa lang, inaman na ninyo na inalok kayo ng reward at saka yung kalayaan. Opo, Your Honor. Okay. So, naniwala po kayo? Bakit po kayo naniwala sa pangako na palalayain kayo? Naniwala po ako, Your Honor, kasi yung classmate ni Leopoldo Tan, marami ring koneksyon, Your Honor. Naniwala kayo dahil Opo, siya Your ay pulis at Opo, Your maraming koneksyon. Opo, Your Honor. Okay. So, matanong ko lang po, kanina binanggit po ninyo na inabot sa inyong asawa yung halagang 1 milyon. Tama po ba? Opo. Kilala niyo po ba kung sino ang nag-abot ng 1 milyon sa inyong asawa? Hindi ko na po nakilala, Your Honor, kasi sa labas pa yun napag-abot, Your Honor. Hindi niyo na po naitanong sa asawa ninyo? Hindi na po, Your Honor. Okay. Basta importante, at least natanggap niya. Opo, Your Honor. Hindi ba nagtanong ang asawa mo kung saan galing yung 1 milyon? Hindi na po, Your Honor. Hindi na. Okay. Nung kinasuhan kayo dahil sa pagpatay at inamin ninyo ito, bakit hindi nyo sinabi sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Sinabi ba ninyo sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Hindi po, Your Honor.
Bakit hindi niyo sinabi? Kinasuhan na po nila kami ng pagdating namin sa korte, Your Honor. Kasi kinasuhan na kami. akala ninyo hindi kayo kakasuhan. Opo. Tapos yung pala kinasuhan kayo. Kinasuhan kami, Your Honor. Okay. So, bakit hanggang ngayon po hindi pa rin kayo nakakalaya samantalang nagawa na po ninyo yung inyong trabaho? Yan na po ang ikagagalit namin, Your Honor. Bakit hindi nila tinupad ang usapan namin? Okay. So with that, Mr. Chair, I reserve my right to ask question sa second round na po. So, doon naman po. Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua. The next to interpolate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my question to Mr. Leopoldo Tan Jr. Magandang umaga po, Mr. Tan. Magandang umaga din po. Pwede po malaman ano ang palayaw ninyo? Ano bang tawag ng mga kaibigan ninyo sa inyo? Tata po. Okay, Tata. Meron akong mga katanungan sa sinumiting mong affidavit. Meron po kayong sinumiting affidavit dito sa Quad Committee at kanina po ay binasa po ninyo. Pwede po isa-isahin natin ang mga laman ng affidavit para maklaro po natin dito sa komitiba ano talaga ang nangyari. Sinabi po ninyo sa affidavit ninyo na nung buwan ng July 2016 ay pumunta at nakipag-usap sa iyo si SPO4 Arthur Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Nung nag-usap kayo ni Arthur Narsoles, ano po ba ang pakay niya? Ano ang sinabi niya sa iyo? Na may patatrabaho po siya. Ang ibig bang sabihin ng mayroon siyang ipapatrabaho ay ibig sabihin nun meron po siyang ipapapatay? Opo. Paano mo nakilala itong si Arthur Narsoles? Kaklase ko po siya nung high school. Binanggit ba niya ang mga pangalan na ipapatay sa inyo? Nakasulat po sa kapirasong papel po. Ilan pong pangalan ang nakasulat doon sa kapirasong papel? Dalawa lang po ang nabasa ko doon. Pumunta tayo dyan, mamayang konti. Kaya may binanggit po kayo na mayroong listahan ng 32 Chinese nationals. Pero unahin po natin itong pinapatrabaho sa inyo ni Narsoles. Nung sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho, sinabi ba niya sa iyo sino ang nag-utos na may papatrabaho sa inyo? Ang sinabi lang po niya sa akin na may basbas sa taas yan. Sa taas. Sa pagkakaintindi mo po, Tata, anong ibig sabihin na may basbas sa taas? Sino kaya ang nasa isip mo noon, nung panahon na yon, nung sinabi ni Narsoles na itong papagawa ko sa inyo ay may basbas sa taas? Administrasyon po. Ibig mo sabihin yung previous administration, Opo. yung mga pinuno nung 2016 to 2022. Binanggit mo rin po, Tata, na baka sinabi ni Narsoles, baka matulungan kayo na makalaya. Kakausapin po namin ang presidente. Sa pagkakaintindi mo, Tata, sino yung presidente na binabanggit ni SPO4 Narsoles? Si Presidente Rodrigo Roa Duterte po. Yung mga panahon na yun. Pakiulit po. Sino yung sa pagkakaalam nyo, pagkakaintindi ninyo, sino yung tinutukoy ni SPO4 Arturo Narsoles na kakausapin namin yung presidente? Sino po yung nasa isip nyo ng presidente? Presidente Rodrigo Roa Duterte po. So sa salaysay mo din,
pinangakuan kayo na sinabi ni Narsoles na pag tinabaho nyo, bibigyan kayo ng isang manok. Anong ibig sabihin ng isang manok? 1,000,000 po ang pagkakalam ko. 1,000,000 kada ulo base sa salaysay mo. Opo. Pero natanggap nyo is only 2 million pesos. Mr. Chair, let it be put in record that this representation is requesting the presence of SPO4 Arturo Narsoles. Kasi ito po ayon sa kasalaysay ni Tata, ito ang nag-utos sa kanila na ipapatay yung 3 Chinese national. Mr. Chair, can I have that assurance that we will invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter? Is that a motion, Congressman Pimentel? I move that to invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter, considering that he is the main actor. He was the one, siya po ang nag-utos kay Tan na patayin yung Chinese national. Siya po ang lumalabas na isa sa mastermind ng pangyayaring ito. So I move, Mr. Chair. Second, Mr. There Chair. is a motion duly seconded to invite SPO4 Arturo Narsoles in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Hearing Second, no Mr. objection, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Sinabi po rin po ninyo, Tata, na sa salaysay ninyo na si SPO4 Arturo Narsoles ay miyembro sa panahon na yon ng CIDG Region 11. Base sa inyong salaysay, kayo kampante at may kumpiyansa kayo, kaya nyo ginawa dahil naniniwala kayo na makapangyarihan yung amo ni SPO4 Arturo Narsoles po. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Okay, base po sa salaysay ninyo, at that time, sa panahon na yon, ang boss po ay si Colonel Edelberto Leonardo ng CIDG 11. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Again, Mr. Chair, since this person has appeared in the affidavit, I move to invite Colonel Edelberto Leonardo, the former head of CIDG 11, because this representation believes that he has direct knowledge of this incident. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Colonel Leonardo in the next scheduled hearing of the Quadcom. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Binanggit mo rin, Tata, sa salaysay mo na may isang pagkakataon na itong si Lieutenant Colonel Ruina Garma ay kasama ni Arturo Narsoles nung kinausap po kayo. Hindi po ba? Hindi po sa bali, may dalaw po si Portalisa, sa kanya po dumalaw yun. Pero nakita kong sabay silang rumating. So, ibig mo sabihin, Mr. Chair, hindi magkasama si Arturo Narsoles at saka si Lieutenant Colonel Garma. Hindi ko po nakita po, pero pagdating, sabay sila. Sabay sila dumating ni Art Narsoles o ni Lieutenant Garma. Opo. Again, Mr. Chair, considering that this person appeared with Arturo Narsoles, who is one of the main actors of this crime, so I move that we invite Lieutenant Colonel Ruina Garma. Ruina Garma was a former police chief of Cebu City, and she was also the former PCSO head. So meaning she is really part of the former or the previous administration, and I believe that she has direct knowledge of this case. So therefore, I move to invite her. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Miss Lieutenant Colonel Ruina Garma. Lieutenant Colonel Ruina Garma in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Second, Mr. Chair. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Base din po, Tata, sa iyong salaysay, yung warden nung panahon na yon, si Superintendent Gerardo Padilla. Sa dalawang pagkakataon kayo nagkausap.
sabi mo sa salaysay mo na pinalabas kayo ni Superintendent Gerardo Padilla sa bilangguan para makausap si Art Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Tapos, base sa salaysay mo, pagkatapos nangyari ng pagpatay, dumating si Superintendent Gerardo Padilla at tinanong kayo, sana yung mga ginamit ninyong pagpatay? At sinabi po niya sa'yo na itapon ninyo sa labas. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Then, Mr. Chair, since I believe that this is a great conspiracy, it's a grand conspiracy coming from top to the bottom officials, I believe that the Superintendent Gerardo Padilla is heavily involved. Siya po ang nagpalabas kay Tata at kay Andy para makausap si Art Narsoles. Siya din po ang pumunta dun sa dalawa pagkatapos ng napatay. So, Mr. Chair, to shed light on this matter, I move that we invite Superintendent Gerardo Padilla, the former warden of Dapicol. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to invite Superintendent Padilla in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Duly seconded. In the hearing no objection, the motion is carried.